Ang mga nagpapakalat ng kwento tungkol sa di umano'y hindi mapagkakatiwalaan ng Rusya bilang kasosyo at kaalyado ay mga nang-udyok lang. Sinasadya nilang udyukan ng sitwasyon pero hindi ito makakatulong sa kanila. Sa huli, hindi nila makakamit ang kanilang mga layunin dahil bawat tunggalian ay kahawig lang ng iba sa napakababaw at limitadong paraan. Pero gaya ng sinabi ng kasalukuyan at iginagalang na ministro ng depensa ng may lubos na katumpakan at sa isang banda, isang kilala at malalim na teorista sa mga armadong tunggalian at labanan. Ang aking lubos na iginagalang na kasamahan mula sa Indonesia, kamakailan lang, si Silen, na ngayon ay presidente ng bansang iyon na kilala at kagalang-galang. Inilatala namin sa Ruso ang mahalaga niyang aklat sa sining ng digmaan. Responsibilidad ng bawat bansa ang mga nangyayari sa kanilang teritoryo. Ngayon, tungkol naman sa pagiging mapagkakatiwalaan o hindi mapagkakatiwalaan ng Rusya bilang kaalyado na nabanggit na rito, mahalaga na maipakita natin ang kaunti pang pakikiisa. Sa ngayon, totoo yun. Pero sa bawat kaso, ang lahat ng mga tunggalian ay talagang natatangi pa rin. Nais kong bigyang pansin ninyo ang katotohanan na halos 2 milyong tao na nagmula sa dating Unyong Sobyet at sa Federasyon ng Rusya ang nakatira sa Israel. Ngayon, para na itong halos bansang nagsasalita ng Ruso rito. At palaging isinasaisip ang faktor na ito, lalo na sa kasaysayan ng Rusya kamakailan. Ito ang unang mahalagang punto at ang pangalawang punto. Ayon sa tradisyon at kasaysayan, matibay, mapagkakatiwalaan, magkaibigan at malapit ang aming ugnayan bilang mga kaalyado sa mundong Arabo at Islamiko. Ito ay pangunahing dahil sa katotohanan higit sa 15 mga 15% ng kabuuang populasyon namin ay Muslim. Dahil dito, observer member kami ngayon sa organisasyon para sa kooperasyong Islamiko. Naiintindihan mo ng lubos na isa rin itong mahalagang salik dito. Dapat nating isaalang-alang ang mga puntong ito at iba pang kalagayan. Nagtatatag tayo ng mga diplomatikong at magkaibigang ugnayan sa Iran. Ibig sabihin, una sa lahat, palagi nating mahigpit na tinutupad ang lahat ng ating mga internasyonal na obligasyon kaugnay nito. Katulad ang sitwasyon sa ugnayan ng Rusya at Iran. Ipinapahayag namin ang suporta sa Iran sa pagtatanggol ng mga karapatan at lehitimong interes, kabilang ang pakikibaka para sa mapayapang paggamit ng enerhiyang nuklear. Palagi namin pinaninindigan ang aming prinsipyo sa isyong ito at hindi ito nagbago. Sino ang nagsasabing dapat pa kaming gumawa ng higit pa? Ano pa? Nagsimula ng operasyong militar. Nagsasasagawa na tayo ng mga operasyong militar kasama sila. Mga tao at grupong tinuturing nating kalaban ng ating mga ideya at prinsipyo. Pati na rin yaong sadyang tumututol sa pinaniniwalaan nating tamang landas. Nagbabanta sila sa Federasyong Ruso at ito ang ugat ng usapin. Sa totoo lang, iisa lang palagi ang mga puwersa, pareho sa Iran at sa Rusya. Mayroon bang kung ano paman sa mas malayo, sa likuran, sa likod natin? Hindi naman talaga silang nangguna sa laban, pero may particular tayong obligasyon at pinili nating ipaglaban ang karapatan ng Iran sa mapayapang enerhiyang nuklear. Ginagawa natin ito hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Tayo, kahit na napakakomplikado ng sitwasyon sa Iran, nagtayo tayo ng isang plantang nuklear sa Iran, sa Boxer. Bukod pa rito, pumirma na tayo ng formal na kontrata para sa pagtatayo ng 2 pambagong reaktor na nuklear. Dapat nating kilalanin na sa kabila ng komplikasyon at manahamon ng sitwasyong ito, may kaakibat pa ring tunay na panganib ang proyektong ito para sa ating lahat. Gayunpaman, determinado pa rin tayo sa trabahong ito at hanggang ngayon, wala pa kaming inilikas na empleyado mula ron. Sa kasong ito, sobrang espesipiko talaga. Batay sa kilalang antas ng ating ugnayan diplomatiko sa Israel at pati na rin sa mga ugnayang muling ibinabalik sa Estados Unidos, formal at opisyal naming iniharap ang mahalagang isyung ito, kapwa sa Israel at kay Pangulong Trump. Binigyan din namin ginagawa namin ang tungkulin sa Iran, ayon sa aming paniniwala at prinsipyo ukol sa karapatan ng Iran sa mapayapang nuklear na enerhiya. Batay sa pangunahing prinsipyo na kumikilos kami sa loob ng mga internasyonal na pamantayan, hinihiling namin na matiyaf ang seguridad ng aming mga tauhan.
Ang punong ministro, si Netanyahu, ay naghayag ng kanyang buong pagsang-ayon at ang Pangulong Trump ay nangakong personal na susuportahan ang aming mga lehitimong kahilingan. Para sa akin, hindi ito suporta sa Iran. Ito ay direktang suporta. Bukod dito, dati na kaming may malinaw na posisyon sa United Nations. Lubos akong kumbinsido sa posisyong pinagtibay natin sa UN. Ganap na tumutugma sa parehong pambansang interes ng Iran at sa sariling interes ng Estado ng Israel. Salamat, salamat. Sa tingin ko sapat na ang napag-usapan natin tungkol sa mga paksang geopolitikal. Isa na lang huling tanong at pagkatapos ay lilipat tayo sa ekonomiya at iba pang usapin na may kaugnayan sa artificial intelligence. Humihingi ako ng paumanhin. Salamat. Baka abutin tayo ng umaga sa diskusyon na to. Ngayong taon, kasabay ng forum ang pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng Dakilang Tagumpay, ang tagumpay sa ikalawang digmaang pandigdig. Nag-aalala ka ba na papunta tayo sa ikatlong digmaang pandigdig? Oo, nag-aalala ako. Sinasabi ko ito ng walang bahid ng ironya, walang biro, syempre. Malaki ang potensyal para sa digmaan at lalo pa itong lumalala. At ito ay nasa harap lang natin. At direktang naapektuhan tayo ng digmaan na kinakaharap natin ngayon sa Ukraine. Sa parehong linya ng pag-iisip, gayon din sa mga kaganapan sa gitnang silangan. At syempre, labis kami nag-aalala sa mga nangyayari sa paligid ng mga pasilidad nuklear ng Iran. Ito ay nagdudulot sa amin ng malaking pag-aalala kung saan tayo dadalhin ang lahat ng ito sa hinaharap. At ito ay nangangailangan hindi lang ng maingat na atensyon sa mga pangyayari, kundi pati ng paghahanap ng mga solusyon at mga paraan palabas, mas mainam sa mapayapang paraan. Sa lahat ng panig, sinasabi ko ito ng buong katapatan. Bueno, ito mismo ang dahilan kung bakit tayong lahat ay nagtipon-tipon dito.